Sunod naming pinintahan ang Barangay Tinagakan na may higit 6,000 populasyon. Mga katutubong Muslim ang karamihan ng residente rito. Galpito. Wala talaga dito na itong isa, dalawa, tatlo. Sa tagal ko nang naging punong barangay dito sa aming barangay, yung mga pangalan na pinakita mo sa akin, wala akong natatandaan doon o nakikilala na isang ano. Saka patungkol naman sa road right of way, mula nung maging punong barangay ako hanggang ngayon, wala pa akong narinig o nalaman na nag-claim tungkol sa road right of way. Ayon sa barangay, 70% ng lupa sa kanila ay hindi pa titulado. Ibig sabihin, pag-aari pa ito ng gobyerno. Kaya imposible raw na may-ari ng lupa na nakakubra ng pera sa DPWH. Isa si Kagawad Joffrey Salanyo sa mga nasakop ng highway ang lupa. Pero dahil wala pa silang titulo, hindi nila siningil ang gobyerno. Almost 2 years na po kaming gina-process yung mga papilis ng para sa matituluhan po yung mga lote namin. Sa ngayon, ginihintay namin yung geodetic engineer na for subdivision ng 200 square meter per lot. Sa Barangay Katanggawa naman, 14 na pangalan sa listahan na bigay ng aming whistleblower ang dito naka-address ang titulo. Wala po kaming isang kilalang tao po na nasa listahan na binigay po ninyo. Kasi kompleto ang aming database, meron pong pangalan, no? Kung sino din yung kanilang asawa, saan nakatira, residente base yun, no? Yan sa aming annual na survey per pro. Nagtanong din kami sa Barangay Batomelong. Lot number 20 at 32 ang hinahanap namin. 32 Daske. Wala din ma'am, 201 ang lot namin dito ma'am. Yung lot 20 ma'am, Baredo. Kasi nagtaka lang kami kasi lot 201 ang umpisa ng lot namin dito. Pinakamababang number is lot 201. Tapos highest is lot 1002. Tulad din ng ibang barangay, wala sa kanila ang hinahanap naming mga tao. Pero mayroon silang residente na isang dekada nang inaayos ang road right of way claim sa Department of Public Works and Highways. Teenager pa si Myla nang simulang ayusin ng kanyang ama ang mga papeles para makasingil sa DPWH. Ang 6 na ektarya na lupa ng ama niyang si Ariel nahagip ng Digos-Macar National Highway. Malaki po kasi kung hindi po yun nakain, di nataniman na po yan ng kagaya po ng mais, saging, nyug. Kasi dati po may saging po dyan eh. Sa batas, hindi bababa sa 20 metro ang sasakupin ng gobyerno para sa National Road Project. Pero sa Digos-Macar National Highway, nasa 40 hanggang 60 metro ang right of way. Marami na rin pinagkatiwalaan ang ama ni Myla para tulungan silang makasingil. Paiba-iba po ng tao na gustong tumulong, na magkakapera kami sa sabi yung right of way. Tapos hanggang ngayon, pinaprocess pa rin po nila. Kasi sabi ng mga ibang tao, baka mamatay na yung may-ari ng hindi pa rin po sila makaklaim. Kasi ilang presidente na po ang nagdaan tapos wala pa rin. Ngayon, umaasa ang pamilya ni Myla na matatapos na ang isang dekada nilang paghihintay. Ang bahay nila hindi matapos-tapos. 4 kami magkakapatid, hindi kami nakatapos.
Ganun lang, kahirap. Naawa na rin ako sa tatay ko. Siyempre, matanda na po siya. Baka ang buhay natin, hindi natin hawak eh. Baka hindi pa nila maanuhan yung kung sakaling merong ibibigay sa kanila, makaklaim nila. Baka hindi pa nila mapakinabangan kasi tanda na sila eh. Ang mga nais mabayaran para sa road right-of-way ay kailangang dumaan sa barangay para makakuha ng patunay na sila ang may-ari ng lupa. Pero sa huli, wala sa 4 na barangay ang hinahanap naming lote at tao na nakasulat sa mga titulong nabayaran ng gobyerno para sa road right-of-way.